Tayo manalangin. Diyos na buhay. Sa umagang ito, tuloy nga po Diyos na. At tayo sa Kanya magpuri sa umagang ito. Hallelujah. Amen. Tayo manalangin. Hallelujah Lord. Maraming salamat po Lord sa umagang ito. Patuloy nga po o Diyos na minawalhati ka sa aming buhay o Lord. Patuloy nga po o Diyos na lumalapit kami sa inyo Panginoon upang humingi ng anumang kapatawaran sa aming nagawang kasalanan sa buong maghapon, sa buong isang linggo, Panginoon, na aming pakikibaka sa aming mga trabaho, O God Lord, hallelujah. Patuloy nga po, O Diyos, kung ano man po aming mga nagawang kasalanan, patawarin niyo po kami, Panginoon, hallelujah. Lord, dinanalangin ko, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, ng bahay panambahan na ito, napakaingatan mo, O God Lord, hallelujah, mula baba hanggang itaas, Panginoon, sa mga busalin ito, Panginoon. Ikaw po patuloy, Panginoon, magbigay ng protection, O God Lord, hallelujah. Ano man pong ingay nga lumabas dito sa silid na ito, Panginoon, madinig ng aming mga kapitbahay, O God Lord. Nawa, pagpapala ito sa kanilang buhay, pagpapala mula sa iyo, O God Lord, hallelujah. At nawa, Panginoon, ito ang simula, Panginoon, nga makakilala sila sa iyo, O God Lord, hallelujah. Purihin ka, Lord, sa umagang ito. Angkin namin ang iyong kapangyarihan, O God, sa bawat isa sa amin, O God, Lord. Maraming salamat. Dinadalangin ko, Panginoon, ang mga kapatid na nanonood sa FB Live, Panginoon. Patuloy nga po, O Diyos, na kahit ganito ang sitwasyon, O God, Lord, patuloy sila, Panginoon, nga nanonood dahil ang kanilang puso, Panginoon. Alam mo ang desire ng kanilang puso, O God, Lord, na mapakinggan ang iyong banal na salita, O God, na ihatid sa umagang ito, O God, Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa kanilang buhay, O God, Lord, kahit sa social media nila makita, Panginoon, at marinig ang inyong banal na salita, O God, Lord. Hallelujah. Purihin ka sa kadakilaan mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. At tinadalangin ko rin po, Panginoon, ang kapatid, Panginoon, na gagamitin mo, na maging daluyan upang ibahagi ang bawat salita mo, O God, Lord. Hallelujah. Patuloy nga po, O Diyos, na bigyan mo siya ng kalakasan at karunungan sa kanyang buhay. Pagpalain mo, O God, Lord, maging ang kanyang pamilya, O God, Lord, sa bansang Pilipinas. Hallelujah. Maraming salamat. At dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang iyong gagamitin, Panginoon, sa pagkanta, Panginoon, pagtugtog, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat. At bigyan mo ng knowledge at wisdom ang bawat isa, O God, Lord. Hallelujah. Nawa, Panginoon, makuha ang bawat nuta at bawat kanta, Panginoon. Ikaw lang ang malugod, O God, Lord. Hallelujah. Dahil itong aming kanta ito, Panginoon, inaalay namin sa iyo, O God, sa umagang ito. Hallelujah. Purihin ka, Lord. Dakilain ka sa mga kapatid na hindi nakakadalo, Panginoon. Ikaw po patuloy, Panginoon, mag-ingat sa kanila, O God, Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Kanta ka, di ba? Oo, kala ko dito. Good morning mga kapatid. God is good. All the time. God is good. God is good. Let me tell you what you feel. You're the only one I need. It's written to you, always there. Everything is so right. Every verse is all I need. One way, Jesus, you're the only one I could live for. One way, Jesus, you're the only one I could live for. Always there, every now and everywhere. Grace abounds to take me with you.
You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no ends. You walk away, Jesus. The only one I could live for. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. You're the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live it all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live it all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Hallelujah. Jesus. Yes, Lord. Just want to read from the book of Psalm 150, verse 6. Let everything that has breath praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. We'll continue praising our Lord Jesus Christ. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over
rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Yes, O Lord, hallelujah. We will be still, O God. Hallelujah. You are our King. You are our Savior, our Redeemer. Amen. Hallelujah. Father God, may you be be blessed with our songs, O Lord, that we have sung today, O Lord. Let your name be glorified, let your name be magnified, O Lord. Be lifted up on high as we praise you today, O Lord. Let these songs of our praises, let these songs of our worship, O God, reach unto your throne of glory, O God. Hallelujah. As we declare your goodness, as we declare your faithfulness in our lives, O God. Be glorified, be magnified once again, O God, in the lives of us. We thank you, Father God. We bless your name. We glorify your name. We honor your name. In the name of our Lord Jesus. Amen. 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 Praise God. So magandang umaga po mga kapatid. Magandang umaga rin sa mga kapatid na online ngayon na nanonood sa buhay ni Kuya Oliver, si Kuya Jeffrey.
Salamat po sa ating Diyos na buhay na muli ay niloob na tayo ay makapag-gather ngayong umaga, ngayong tanghali sa kanya pong bahay panambahan para purihin siya, para sambahin siya at pasalamatan po sa ating mga buhay. Unang-una ay nais ko pong magpasalamat sa ating Diyos sa nakaraan po nating holidays, sa mga naging activities natin, at salamat po na niloob po ng Diyos ng ating pong backdrop o yung ating stage ay mabago. So purihin po ang Diyos sa ating sa buhay po ng mga kapatid. At sa umaga po ito po yung sa araw nito tayo po yung first Friday of the month for the month of August. So para po sa kanyang mensahe, sa kanya pong salita sa araw na ito, atin pong matatagpuan sa Aklat ng Philippians chapter 3 verses 12 to 21. Sa mga kapatid po natin na nasa online, try ko po na i-share sa inyo yung ating pong PowerPoint. Sa aklat po ng Philippians chapter 3 verse 12 to 21, basahin po natin. Sa verse 12, "Not that I have already obtained this, or I am already perfect, but I press on to make it my own, because Christ Jesus has made me His own." In verse 13, "Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind, is straining forward to what lies ahead." In verse 14, "I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus." In verse 15, "Let those of us who are mature think this way, and if in anything you think otherwise, God will reveal that also to you." In verse 16, "Only let us hold true to what we have attained." Verse 17, "Brothers, join in imitating me, and keep your eyes on those who walk according to the example you have in us." In verse 18, "For many of whom I have often told you, and now tell you even with tears, walk as enemies of the cross of Christ. Their end is destruction, their God is their belly, and their glory is their shame, with minds set on earthly things. But our citizenship is in heaven. From it we await a Savior, the Lord Jesus Christ." And in verse 21, "Who will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself." So purihin po ang pagkabasa ng kanyang salita. Si Apostol Pablo po ang nangungusap sa mga talata pong ito sa mga taga-Pilipos, at ipinamamanhik po ni Apostol Pablo ang isang buhay na ang spiritual life, kung saan napapansin ni Apostol Pablo na yung mga taga-Pilipos ay hindi talaga nakakalakad sa kung anong panawagan ng Diyos sa kanila pong buhay. So, isa pong napansin ni Apostol Pablo ay yung mga taga-Philippians ay namumuhay a religious life. They have their daily routines. Sisimba sila, ma-attend ng mga gawain, but nothing is seen in their lives changing. Kumbaga sa pamumuhay ngayon, wala namang nakikitang pagbabago si Apostol Pablo sa mga tao. So sa umaga pong ito ay ating pong
pag-uusapan ang tungkol po sa tinatawag na spiritual complacency. O ito po ko sa Tagalog ay complacency, ibig sabihin ay kampanteng pamumuhay spiritual. Ibig sabihin, nung kampante, yung bang we are comfortable in the sense that there is a sense of pride. Yun kaya yun ang tawag sa English ay complacency. Sa Tagalog, wala kasing exactly word na mabanggit tayo kung paano i-translate sa Tagalog yung word na complacency. Ibig sabihin ay kampante, komportable, but behind that there is a sense of pride. Parang nasisiyahan tayo at very proud tayo doon sa pamumuhay na meron tayo na ating ginagawa na sa isip natin, sa palagay natin ay tayo ay mga Kristiyano, tayo ay mga born again Christian, tayo ay sa babasa ng salita ng Diyos, tayo ay nagsisimba, umaawit sa Panginoon. Those things, mga routine activities in our Christian life na sa akala natin ay okay na sa buhay po natin. So naging habitual na sa buhay natin bilang Christians. And there is nothing wrong with good habits and having routines. Di po ba? Wala namang masama kung sinabi natin, Christian habits naman yung umattend tuwing Friday, magsimba, magbasa ng salita ng Diyos, makinig. However, sabi po, these things can easily become enemies to our spiritual life. Pwede pala yun na maging kalaban ng ating spiritual na buhay, yung mga ganong habit. Having spiritual habit are necessary, but if it is not guarded against, it may become mindless executions of spiritual discipline out of a mere habit. Pagka daw hindi natin nabantayan yon, yung ating mga ginagawa na akala natin okay na, routine na sa bawat buhay natin, sa bawat pang-araw-araw na buhay natin po, tuwing Friday, tuwing Sunday, attend tayo ng gawain. So, parang okay na sa atin yon. That is tinatawag pong spiritual complacency. We are satisfied enough. Kampante, kaya nga sa Tagalog parang masasabi na kampante, nasisiyahan na tayo doon. But pag tinitingin na talaga natin yung meaning ng complacency sa Tagalog, parang may kasama pong pride yan. Kasama na yung pride. So, bigyan natin ng dalawang illustration kung ano po yung complacency. So, kung minsan daw, malimit tayo daw ay nag-aaral, we read the Bible, and it becomes our habit or discipline because all other Christians do that. Hindi po ba tayo lagi nagbabasa araw-araw ng Biblia at pag gising sa umaga or bago matulog, nagbabasa tayo ng Biblia. So, sometimes you have also committed as a person in reading the Bible daily sometimes may mga sinusunod pa tayong daily reading plans, yung Bible, yung mayroon pa yung iba ng mga yearly Bible reading plans na from Old Testament to New Testament. May mga chapter doon na babasahin natin every day that we have to read that magpa-pop up either sa ating laptop or sa ating mobile phones kasi naka-on yung ating Bible reading plans. And it becomes our habit. Now, sabi po dito, how many times have we read our Bible, finish, walk away, entered your day, and never once remembered what you read? Parang naranasan ko na rin yun. Nagbasa ng Bible sa umaga, nag-drive, pumasok, pagdating sa hapon, parang wala na akong naalala man lang kahit isa doon sa binasa ko nung umaga. So, that is one example. How many times have you habitually read your Bible without any meditation, study, or seeking tangible ways to make what you read become part of your life or conduct?
ilang beses na daw ba natin na tayo nagbagbasa ng Biblia na nagkaroon man lang tayo ng meditation. Meditation means we check it in our lives if that Bible or if that certain or particular Word of God is mayroong pangungusap or na-relate ba natin yung buhay natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Another illustration, sabi dito, how many times that you have gotten out of bed every Sunday or every Friday, readied yourself for church, piled in the car, arrived at church, and sat on a Sunday or Friday class, then a worship service, and then by 12:30, sa atin dito sa Saudi ay 1:30 na tayo natatapos regularly or most of the time 1:30 na, and we haven't given a thought to what happened in the morning. Yung bang paggising natin sa umaga, hindi na natin naalala ano nga ba ang ginawa ko nung umaga, ano nga ba yung ako ba'y nagpasalamat sa Diyos, ako ba'y nanalangin. Naging abala na agad tayo sa pagpiprepare ng pagsisimba, but hindi natin, wala tayong naalala. Or perhaps you come to church not thinking about why you came and had no awareness that the God who is holy was there in His Word and incorporate worship. Di po ba parang ma-attend na lang tayo, hindi na lang natin sino nga ba yung nandun, yung hindi natin pansin na yun na yung ating Diyos na buhay, yung Diyos na banal. If so you and have just executed a spiritual habit without spiritual profit. Yun po yung ibig sabihin ng dalawang example na yon. We executed a spiritual habit without having spiritual profit. Hindi naman nag-profit talaga actually yung ating spiritual na buhay. And akala natin, it's right. So yun po yung tinatawag na complacent spiritual life. Yun yung spiritual complacency. We do everything spiritual without getting any spiritual profit. And should these mindless spiritual habits continue day in, day out, week in, week out, we will become like those in the church found in today's in the church of Laodicea. Naalala po niyo yung last time yung isang topic ko dito, actually yun yung topic dito na isang Friday na mag-isa lang ako dito, hindi nakapunta dito sina Kuya Charlie, yung about the Church of Laodicea, about lukewarmness. Kung paano ni-rebuke ng Panginoong Jesus yung mga tao ng Laodicea, yung mga mamamayan, kasi they are very spiritual, not spiritual, but they are very religious, but in their lives ay hindi nakikita yung pagiging makadiyos. So, a church who received a severe condemnation and warning from the Lord, yung po yung Church of Laodicea, because of spiritual complacency. When spiritual habits are done out of obligation and executed with mindless repetition, spiritual complacency of being lukewarm is certain. Ganon daw po yun mga kapatid. If we find ourselves, sabi niya, doing spiritual habits done out of obligation only, executed with mindless repetition, doon po nadidevelop yung tinatawag na spiritual complacency o yung pagiging kampante sa buhay spiritual, ngunit hindi naman actually yun yung nais ng Diyos na mangyari sa buhay po natin. Nothing is more spiritually damaging and deceiving to the Christians than to be spiritually complacent. So yun daw pong condition po yun ay napaka very damaging sa buhay ng mga Kristiyano. Kasi
tatagal at tatagal tayo, sabi nga, week in, week out, month in, month out, year in, year out, we are in the routine. Ginagawa po natin yun. So, yun po ang hindi natin napapansin na lumipas na yung napakaraming taon na hirati na tayo or na ano na tayo sa ganung pamumuhay, pero hindi natin napapansin, nakakaiba na pala yung nangyayari sa buhay spiritual natin. Let's go back to our text. Binabanggit po doon ni Apostol Pablo yung spiritual complacency. Nagsimula po siya sa verse 19. Doon po sa ating text. Sa verse 19, sabi po doon, they are described as whose end is destruction. Sabi po, our citizens, sabi sa 19, their end is destruction, their God is their belly, their glory is their shame, with mindset on earthly things. So kung titingnan po natin itong binabanggit dito ni Apostol Pablo sa mga, it's very sure po na he is talking to Philippians Christians. So mga Kristiyano po o sa church do sa Philippians. Kasi ito pong text na pong ito galing sa Philippians, sa church sa Philippians. Sulat po ni Apostol Pablo. So, it can be these descriptions na binanggit ni Apostol Pablo, it can be indicative of the life of unbeliever. But it also reflects the life of some believers. May mga Kristiyano rin or some believers where you can see this kind of life. Ito po yung binabanggit niya na ni Apostol Pablo. Number 1, yung whose end is destruction, do sa verse 19. Sabi niya, this doesn't have to be eternal destruction. Although eternal destruction certainly applies for the non-believer. Di ba binanggit doon? For their end is destruction. It can be for non-believers. Applicable po sa non-believers. But, sabi dito, destructions, it could imply simply the awful consequences. Yung masamang consequence or awful consequences ng kasalanan ng mga believers that can destroy a Christian's life. Ito yung tinatawag na distraction. So ito yung isa sa mga nangyayari pala sa mga complacent Christian. Distractions in their spiritual life. Ano pang isa doon binanggit ni Apostol Pablo? Their God is their belly. So, belly here is the idea of the flesh. Diba ang belly, yung ating tiyan, yung ating sikmura. Kung saan sa tiyan, diba, dito lahat dinadala natin yung ating pagkain, yung lahat ng ating iniinom. Ang sabi ni Apostol Pablo, whose God is their belly. So this idea, belly here is the idea of the flesh. Our flesh, yung ating physical body. So these individuals are being described as doing whatever to gratify their sinful desires or anything that gratifies our flesh. Ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo that their God is their belly. These are Christians which yung hinahangad lang lagi ay yung anything that gratifies our flesh or our belly. They live for the pleasure of the flesh. So, ito yung tinatawag na carnal Christians. Everything, pag sinabing carnal, edi karne, everything that satisfies our flesh. And our flesh composed of 5 senses.
na kailangan nating masatisfy. Unang-una, yung tongue. So, anong nagsasatisfy sa ating tongue, sa ating panlasa? Pagkain, inumin. So, lahat ng mga, kaya merong tinatawag na kasalanan na gluttony. Pag gluttony, you don't stop eating even when you are full. Sige lang, hala, kain ang kain, basta may makakain. Akala po natin, hindi yun masama. Pero yun po ay sin of gluttony. We satisfies our sense of yung taste. Marami pang sinasatisfy na senses sa ating mga katawan. Our eyes, our ears, our nose, and our sense of touch and feeling. All these things ay yun yung what compose of our flesh. So sabi ni Apostol Pablo, whose God is their belly, whose God is their flesh. And there, may binanggit pa siya pangatlo doon sa number 19. And they glory in their shame and mindset on earthly things. Some unfortunately are known for their sin. So, yung glory is in their shame. It reminds us of people, famous people, who is famous for their what? Not for their good things na ginawa, but for their bad things, or mostly yung naalala natin, yung mga krimen na ginawa ng mga tao. Like Hitler. Pag narinig po natin yung pangalan ni Hitler, what comes to our mind? Di ba? Yung pinatay niya na how many millions na Jews. Di ba? Yun agad ang papasok sa isip natin. Ito yung glory is in their shame na tinatawag. Yung bang kilala, we are known for our sin. We are known for our wrongdoings. Yung legacy na naiwan natin ay yung kasamaan, like the legacy of Hitler. So when we mention the name of Hitler, maalala lagi natin yun ay yung milyon na katao na kanyang pinatay. And yung huli, who set their mind on earthly things. So ito pong apat na ito na binabanggit ni Apostol Pablo sa verse 19. Their end is destruction, their God is their belly, their glory is their shame, their mindset is on earthly things. So the spiritually complacent are focused on earthly things instead of eternal things. Ito po yung mga pinagkakaabalahan ng mga complacent Christians. Yung mga kampante sa kanilang buhay Kristiyano, kampante, komportable with their daily routines and habits. Imagine po ito mga kapatid, tandaan po natin, these are Christian habits na ginagawa po natin. But in our spiritual life, we are complacent. And with this complacency, we focus more on earthly things. Yung ganitong mga Kristiyano, basta may makitang mga bago or in sa sistema ng secular world, kasama din sila doon. Member din sila. Kung na-in yung mga games or mga nasa social media na mga applications,
kasama din sila doon, itong mga Christians na to, itong mga complacent Christians na to. So, it's a warning, it's a reminder for us sa atin mga kapatid. Now, let's go to how we can protect ourselves from spiritual complacency. Actually, ito pong verses na natin na binasa sa Philippians ay ito ay tagubili ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos para hindi sila magkaroon ng spiritual, para hindi sila maging complacent in their spiritual life. Ito pong ating reference text or reference verses sa tanghali pong ito. So, how we can protect ourselves from spiritual complacency? Nandyan po yan, from verse 12 to verse 21. Binanggit po ni Apostol Pablo. Number 1. Sa verse 12 po natin mababasa, sabi po sa number 1, remember to whom you belong. Kailangan daw tandaan lagi na po natin sa buhay natin, kanino ba tayo? Anong sabi sa verse 12? Not that I have already obtained this or I am already perfect, but I press on to make it my own because, anong sabi po doon? Sabi ni Apostol Pablo, because Christ Jesus has made me His own. So, to whom we belong? We belong to Christ. We belong to the Lord. So, let's just remember, number 1, to get away, to protect ourselves from spiritual complacency is to remember to whom we belong. And remember that we belong to Christ. That's why we are called Christians. His name, which is Christ, is dala-dala po natin. Kaya tandaan po natin, we belong to Christ. We belong to Christ. He has laid hold of us. We must want to lay hold of that for which Christ has laid hold of us. So let's continue to hold on, and also we want to hold all to all the teachings, to all the doctrines of Christ, yung mga itinuro po sa atin. Kailangan pang hawakan po natin yan because we belong to Jesus Christ. Number 2, actually there are 6 na binabanggit po dito. Lahat letter R, para matandaan, ginawang letter R kung lahat, para matandaan natin. So 6 letter R, para maprotektahan natin yung ating mga buhay na maging complacent Christian. Ito pong complacent Christian, binanggit po ni Apostol Pablo sa verse 19 ng ating reference text. So, number 1 is remember to whom we belong. Number 2, realize that the strength of your relationship with Christ yesterday or today says nothing about the strength of your commitment tomorrow. So, remember that we belong to Christ. Now, let's realize na yun daw strength ng ating relasyon kay Kristo kahapon or ngayon ay hindi is nothing about the strength. Hindi ito yung ating magiging kalakasan sa ating magiging commitment sa darating na paglilingkod natin. Ibig sabihin, kailangan merong progression, mga kapatid. Kung gaano kalakas o kung gaano ano yung relasyon natin kay Kristo kahapon or hanggang ngayon, ba't kailangan bukas mas kakaiba, mas matindi yung relasyon na pinakikita natin sa ating Diyos. Ito po yung tinatawag na let's realize it. Nakakaiba. Ma-realize natin na hindi pa dapat ganun na lang. Kaya pala nagiging complacent ang isang Kristiyano ay kasi
we maintain that strength of relationship. Pinapanatili lang natin, hindi nagpo-progress, hindi natin ini-improve. So every day we must press toward the goal of maturity. Amen? Amen. We cannot let up, give up, or give in. We must press on. Kaya nga sabi dito sa 14 sabi ni Apostol Pablo, I press on toward the goal for the prize of upward call of God in Christ Jesus. See, he pressed everything. Kung paano tinawag po si Apostol Pablo ng ating Diyos, like everybody, lahat tayo, ganun din ang pagkatawag. It is an upward call of God. Ibig sabihin, pataas. Ibig sabihin, paglilingkod sa Diyos natin sa kaitaasan. Kaya sabi niya, it's an upward call of God in Christ Jesus. And sabi niya, let's press on. And ibig sabihin, if we press on, ano ba ang ginagawa natin if we press? Di ba we exert effort? Pag lagi tayo nakapress, di ba pag ni-remove natin, mawawala na yung pressing. Kaya if we keep on pressing, sabi ni Apostol Pablo, we exert effort. And whenever we exert effort, nagkakaroon ng pagbabago po. Nagkakaroon ng progression sa ating relationship sa ating Diyos. So we must press on, forgetting the things that are behind, refers to the good things of his spiritual life, but he cannot rest on these things. Kailangan pala, yung binabanggit niya dito na forgetting what lies behind is straining forward to what lies ahead. Kailangan talaga natin kalimutan na, sabi niya, forgetting what lies behind, what happened in the past, let's forget it. Whether it is bad or good, let's forget it. Sabi ni Apostol Pablo, forget that. And strain forward to what lies ahead. Dapat doon tayo nakapokus, yung ating atensyon, yung ating mga plano, yung lahat ng ating mga binabalak, doon sa what lies ahead. Kung ano yung nasa darating pa. Kung ano yung gagawin natin pa. Kung doon sa ating paglilingkod. So, ito po yung sinasabi niya na pressing on. So, it is yung kailangan ma-realize natin sa ating sarili. Mga kapatid. So, let's go to number 3. Resist the urge of lower your standards. Sa verse 16. Anong sabi doon sa verse 16? Only let us hold true to what we have attained. Let us hold true to what we have attained. Lahat ng anuman yung na-accomplish natin, lahat kung ano po yung na-fulfill natin as a Christian, sabi niya, let's hold on that and resist the urge of lower standards. Marami kasing failure tayo in the past. Kumisan, iniisip pa rin natin yun yung ating mga failures na nagawa sa mga nakaraan. Let's forget, sabi nga ni Pablo, kaya nga forget the past. Sabi niya, one of the easiest way to determine whether we have grown spiritually complacent is to evaluate where we are today in relationship to where we might have been at some other point in our life. So, yun kumisan yung ating napapagbalikan pa yung mga failure natin, yung mga down, kung saan naging spiritually down tayo, kumisan pinagbabalikan pa yun daw po natin So, if not, sabi, if you get involved in a Bible study more right now than ever before, if not, you may be on a brink of spiritual complacency. Or are you spending much time in prayer as any other time in life? Are you resisting temptation right now?
Have you accepted a lower standard for your life? So, ito po yung kailangan, yung mga lows natin, yung mga downs natin, yung mga failures natin, kung minsan we consider that, sabi, this is my weakness. Mahina ako kasi dito eh. Ito naman kasi, ito yung kahinaan ko. But sabi sa verse 16, sabi niya, hold to what you have attained. And anything, lahat po ng bagay na na-attained natin, na-accomplish, it happened, we have fulfilled that, we have done that because of our, not our weakness, but because of our strength in our spiritual life. Amen, mga kapatid? Amen. Kaya tayo na-accomplish, yung mga na-accomplish natin, yung mga na-fulfill natin, nagawa natin, it's because of our strength, not because of our weakness. Kaya sabi ni Pablo, hold true to what you have attained. Kasi doon mo maalala that you are good in something. Magaling ka dito. Because you have that strength, you have accomplished. You have made this backdrop good. Why? Because you are good in something, and you are good in skill na ginamit dito ni mga kapatid ni na Kuya Israel. Civil works. So kung titingnan nyo, it's our strength, not our weakness. Sabi ni Pablo. So let's resist the urge of lower standard. When ito pong binabanggit dito sa number 3, that to resist the third letter R na resist the urge of lower standard, ito po yung kumisan we consider and we inaalala natin yung ating weakness. Amen? Amen. So let's hold on to what we have attained and let's resist the urge of lower standards. The third letter R. Actually, 6 letter R po yan. May 3 pa tayo. And number 4 na letter R is recognize. Recognize God examples and follow. Ayan. Medyo simple lang itong number 17. Sabi ni Apostol Pablo sa verse 17, sabi dito, brothers, join in imitating me and keep your eyes on those who walk according to the example you have in us. So, imitating me. So, yung mga example na ipinakita ng Diyos kay Pablo, sabi dito, recognize godly examples and follow. Paul is not boasting in this command. Hindi naman nagmamalaki si Paul dito sa verse 17 na sabi niya, imitate me. Hindi siya nagmamalaki doon na ako ang tularan nyo, ako ang gayahin nyo, ako ang gawin nyo example. So we should look to follow those who are making it their life goals to press on toward the call of God. We will follow Paul. Why? Not because Paul is boasting, because Paul is making his life goal to press on toward the call of God. And that's what we are after also. We are pressing on towards the call of God. So that's why we have to recognize godly examples and follow. Number 5, reorder. Yan. Sa verse 20, anong sabi ni Apostol Pablo? Our citizenship is in heaven, and from it we await our Savior, the Lord Jesus Christ. So, knowing this verse 20, that our citizenship is in heaven, sabi niya, reorder your priorities. Paano po tayo magre-reorder ng priorities? Kailangan yung mga priorities natin, ang reflection nito ay towards eternal perspective. Towards heaven. So, ano ibig sabihin po nitong reorder, yung mga priorities natin? Ibig sabihin, mga pina-prioritize natin ngayon ay yung mga bagay na makalangit.
Yun po ibig sabihin ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipo. Sabi niya, your citizenship is in heaven. Taga-langit na kayo. Hindi na kayo taga rito sa lupa, sabi ni Apostol Pablo. You are just waiting the Savior, our Lord Jesus Christ. Hinihintay ka na lang ninyo diyan sa lupa ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. So make our priorities a reflection of eternal things. Sabi niya. Sabi dito, he believed that there are two easy ways to determine whether you have an eternal or earthly perspective. Ayan. Your calendar and your checkbook. Ano pong ibig sabihin dito? Madali daw ma-determine kung ang atin daw perspective eternal or earthly. Kasi kung earthly, siyempre yun ang mga sa calendar natin, ibig sabihin yun sa ating kalendaryo, sa schedule natin, sa ating pang-araw-araw, ay mga earthly activities na nandun yung pupunta ako sa may mamamasyal kami, may pupuntahan kami doon, kami ay may mga ganitong activities, gigimik, may birthday, may party doon, nandun, marami nasa calendar natin. Ibig sabihin na nasa huli lang yung mga spiritual activities. Sabi dito sa number 5 na reminder na gusto pa reorder your priorities. Sabi niya, reorder your priorities. Ibig sabihin, pag reorder, iibahin mo ngayon ang order. Ibig sabihin, ang mauuna ay yung mga spiritual things. Because, niremind niya, taga-langit kayo eh. So sabi niya, bakit nyo unahin niya mga activities ng mga taga-lupa? Yun ang sa madaling salita eh, doon sa verse 20. Kaya sabi niya doon, sa verse 20, our citizenship is in heaven, sabi ni Pablo. Taga-langit kayo. Mga citizen na kayo ng langit. So bakit niyo ipa-prioritize yung mga aktibidades ng lupa? Kailangan ang ipa-prioritize daw niyo yung mga activity that reflects eternal things. Yung mga pakinabang natin is sa ating spiritual na buhay. Ang pakinabang is eternal. Yung sa lupa, kalimitan, yung mga activities dito, ang pakinabang dito, dito lang, panlupa lang eh. Kumita tayo ng malaking pera, panglupa lang yon. Hindi tayo nagsimba, ibig sabihin, nag-overtime tayo, nineglect natin yung mga spiritual na gawin in exchange of the activities of the church. Kasi we want to make overtime, we want to earn money. So anong pakinabang dyan? Okay, kumita tayo ng malaki. But these are for earthly activities only. Dito lang sa lupa. Walang pakinabang, madadala ba nyo natin sa langit? Pagdating ba doon, ititingnan na, magkano laman ng iyong bank account doon sa lupa nung ikaw nandun. Hindi natatanungin yun. It's useless. It's a trash. Yung mga, kung ikaw ay nakapag-ipon gaano mang kalaki na kayamanan or anumang benefits na pala mo dito sa lupa. Kaya sabi ni Apostol Pablo, reorder your priorities para hindi ka maging complacent Christian. Kailangan nauna yung mga bagay na spiritual. That always, yung mga ginagawa natin, there is an eternal perspective. Yung pananaw natin is, ito panlangit ito itong gawang ito. Maghahayo ka, ito panlangit Kasi doon sa langit, tatanungin ka ng Diyos, ilan yung iyong nabahagi na ng salita? Sabihin mo, Lord, isa lang po. Ako po, nakakahiya Sa tagal nating naging Kristiyano, sasabihin natin sa Lord, isa, dalawa, yung ating nabahagi. Yung pong aking kakwarto, yung pong aking kasama sa trabaho, kasama sa opisina. Kaya sabi niya po sa Pablo, reorder. Kailangan mas na-prioritize natin yung mga bagay na eternal yung magiging consequence sa atin.
So nakakalimanat pala tayo, ano? Unang-una, remember that to whom we belong. Ano yung number 2? Realize yung ating strength. Ma-realize natin tayo ay yung ating nakaraan or yung ngayon ay mas kakaiba dapat yung mga susunod, yung future. Kailangan mas yung strength natin mas nagpo-progress. Yun yung ma-realize kailangan. Hindi natin kailangan na okay, itong nagawa ko kahapon, nagawa ko ngayon, ginagawa ko ngayon, okay na ito. Sige, ganun pa rin, tuloy-tuloy tayo. Ito po yung ibig sabihin po ng number 2. There is progression. Resist the urge of lower standards. Let's forget our weaknesses. Recognize godly examples gaya ng pinamamanhikan ni Apostol Pablo. Reorder our priorities. Number 6 na letter R. 6 letter R po ito na ginawa kong lahat na para madaling tandaan natin. Resolve that your spiritual journey will last a lifetime. Pag sinabi pong spiritual journey, itong buhay Kristiyano natin, it will be lifetime hanggang doon sa buhay na kasama. Natapos na yung buhay natin dito sa mundo. Hindi natatapos yung ating spiritual life. Tuloy-tuloy hanggang doon sa kung saan magiging kasama natin ang ating Diyos. So sabi daw sa number 6 ay, resolve that your spiritual journey will last a lifetime. Verse 21. Nasabi po doon sa verse 21, who will transform your lowly body. Pakinggan niyo po ito mga kapatid, ano? Who will transform our lowly body. Itong binanggit ni Apostol Pablo, lowly, ibig sabihin earthly body, to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself. So this physical body, sabi ni Apostol, it's lowly, it's earthly. Mababa lang. Ang baba ng tingin ni Apostol Pablo to the coming glorious body na matatanggap natin in our spiritual life. So it will last a lifetime. Di ba sabi sa Bible, our spiritual physical body will be changed to a spiritual body wherein yung hindi nabubulok, not perishable. Our earthly body is perishable, but our spiritual, yung coming spiritual body ay imperishable. Sabi dun sa kay Peter, hindi nabubulok, eternal. At imagine po itong spiritual body, to the same body when our Lord Jesus resurrected. Parehas na parehas po yun mga kapatid. Yung magiging katawan natin. Katulad ng katawan ng ating Panginoong Hesus nung siya muling mabuhay. Tumatagos sa pader. Ang bilis maglakbay. From Earth to Mars, 1 oras lang. Wow, ang bilis nun. Baka nga matagal pa yung 1 oras eh. Imagine, ang ating Panginoong Hesus, nung siya muling mabuhay, He resurrected, basta na lang siya tumatago sa dingding, ano? Dumarating dun sa mga disciples na titipon-tipon. Ganun po. So, imagine how big is this world. But it will become small when we transform to that kind of spiritual body. Mga kapatid, hindi may imagine, hindi may picture kung gaano kalaki ng kahit sino mang scientist yung ating mundo ngayon, itong universe na nilikha ng Diyos. Ginawa, hanggang ngayon, nagpo-formulate pa sila nung formula kung paano nila masusukat kung gaano kalaki. Pero hindi. Hindi nila hanggang ngayon nagsasaliksik pa sila kung gaano masusukat ang laki ng universe.
But imagine, pag tayo nandun na sa our physical, spiritual body, magta-travel tayo sa isang galaxy to another galaxy in a matter of a minute. Blink ko one eye. In a wink of an eye. Yung wink of an eye, yung mag-travel ka lang from moon to earth. Isang ganun lang, nandun ka na agad sa moon, nandun ka na agad sa Mars. Isang tindak. Dating ko na. So, ganun po. Kaya sabi niya sa number 6, resolve that your spiritual journey, ito daw ating spiritual na paglalakbay, will last a lifetime. Amen. Hindi lang dito sa mundo natatapos, mga kapatid. Merong naghihintay. Kaya nga, may salita ng Diyos na no eye has seen, no ear has heard how glory are the things na prepare sa atin ng Lord doon sa kabilang buhay. So 6, letter R na binanggit ko po, that can protect ourselves from spiritual complacency. Ibig sabihin ng complacency, yung hindi, at katulad din ito po ng lukewarmness yung hindi ka naman mainit, hindi ka malamig. Ito rin po yun may pagkakatulad sila, yung spiritual complacent at saka yung lukewarm. It's the same. So, basahin natin yung Philippians 4 verse 1. Therefore, my beloved and longed for brethren, my joy and crown, to stand fast in the Lord, beloved. Ito po yung panawagan sa atin ni Apostol Pablo. To conclude, ayan, conclusion na tayo. Sabi dito, sigurado ako po na si Satan will keep us complacent. Ito yung gusto ni Satan. Pag nakita niya tayo na hindi naman mainit, hindi malamig, okay lang, sabi ni Satan, okay. Naka-thumbs up lagi, ganyan lagi. Like lagi si Satan, sabi sa atin. In fact, an old man made parable suggests how Satan once summoned his top aides to plan how to stop a group of dedicated Christians. Ito po yung isang parable na istorya na binabanggit. One suggested working to convince them that there is no God. Others suggest that there would never work because there is too much evidence to suggest there is a God. Another suggests that they work to convince them that God really doesn't care about right and wrong. That was dismissed rather quickly, and finally it was suggested that they just keep whispering, there is no hurry, there is no hurry. Ano pong ibig sabihin po dito sa conclusion na ito, mga kapatid? Do sa mga old parables about work of Satan sa mga Kristiyano, yung iba talagang ini-insist nila, no, there is no God, walang Diyos. Kaya nga nila in-inspired si Charles Darwin para yung pag-aralan niya yung theory of evolution na walang ang buhay ay hindi nagsimula sa Diyos. Then another parable, about no, there is God. Kasi hindi, yung iba talaga kahit may theory of evolution na, hindi pa rin ma-convince na there is no God. Okay, there is God, sabi ni Satan doon sa kanyang parable. But sabi niya, God doesn't care for right and wrong. Wala naman okay lang naman sa Diyos, masama o mabuti, okay lang. We are all created equal by God. And we could do everything likewise the same. Good or bad, we can do it. So that is one of the parable of Satan. But still others, there are Christians who believe that no, God is a righteous God.
So ito yung huli nga na ginagamit niya na parable ni Satan. Sabi niya, okay, sabi niya Satan, there is no hurry. There is no hurry. Sabi niya, be still, mag-keep ka lang. How is your Christian life is running around now? How is it going now, yung Christian life mo? Sabi niya, ganyan ka lang. Stable ka lang. Stable ka lang. Still ka lang. Kaya nga, siguro yung kantang still ganun ang pinapakahulugan ni Satan. Sige, kantahin pa yung still niyan, basta still ka rin. Whereas yung message naman ng kantang still ay kakaiba naman. Hindi yung message ng kantang still let's be still so that we can hear God kung ano pa yung mga ipinaparating sa atin ng Diyos, kung na ating mga gagawin. But sabi ni Satan, be still, diyan ka lang. No hurry, don't hurry. Don't keep still. Huwag kang magmadali. But mga kapatid, in our conclusion, totoo po ito, na ito po yung mga bulong ngayon lang sa atin ni Satan. Sa mga kapatid na nanonood online, mga manonood pa, ito po talaga yung parable ngayon ni Satan sa mga Kristiyano. Yung maging complacent tayo. Maging hindi tayo mag-progress in our spiritual life. Kung ano man yung ginagawa natin ngayon, makontento na tayo. Huwag na tayong mag-improve sa ano bang sa estado or level ng ating spiritual life. So, spiritual complacency, lukewarmness, isa po ang ibig sabihin niyan. Like po yan ni Satan. And we cannot go on with that kind of attitude. Kailangan at the end, kung babasahin natin yung verse 19, doon po natin makikita yung mga consequences ng buhay natin bilang mga complacent Christian. And so, yan po yung ating pong mensahe sa umaga pong ito. Nawa po ay na-bless, na pagpala po ang bawat isa na nakinig, nakibahagi, at makikinig pa sa ating pong pag-aaral na ito ngayong umaga. So, tayo po ay manalangin, mga kapatid. Let's give thanks to our Lord. Let's praise Him. Praise you, Father God. We give you glory, we give you honor, we give you praise, O God. Hallelujah, for your goodness, for your faithfulness, Lord, for your word na ibinahagi po sa amin sa umaga pong ito. Tunay nga, Ama, Lord, na you want us to progress ang aming mga, kung anuman yung kalalagayan namin sa aming spiritual na buhay. Maaaring kami, nakikita namin na kontento na kami sa aming kalalagayang spiritual sa mga panahon ito. Nakikita namin na marami na kaming ginagawa. But Lord, you want us to be more and more as the time goes by, as the days goes by, O Lord. Nais mo na sa araw-araw maging mataas at maging lumalago yung aming pananampalataya, yung aming mga ginagawa sa inyo, Panginoon, yung aming level ng relasyon sa inyo. Kaya naman, Ama, salamat po sa iyong mga salita, sa mga tagubilin nyo on how we can protect ourselves from spiritual complacency, O Lord. Lord, let this be our encouragement, O God. Na ang anim na ito, O Diyos, ay patuloy na magpaalala sa amin. We will go back to your word. Chapter 3 ng Philippians 12 to 21. Lord, we will keep on meditating on this. Not even today, even tomorrow, even the next day or the coming days, O God, in our life. To see, O God, kung paano namin mapoprotektahan yung mga buhay namin upang kami ay magpatuloy na lumago, magpatuloy na umunlad sa aming mga pananampalataya sa inyo. Hallelujah. Salamat nga po, Ama, sa inyong encouragement, sa inyong reminders again sa bawat isa sa amin. Lord, bless everyone, O Lord. Hallelujah. Pagpalain nyo nga po ang bawat isa na nakinig, nakibahagi sa pakikinig po ng inyong pong salitang ito, mensahe, at nawa nga po, O Diyos, Lord, hallelujah, tulungan mo kami, bawat isa sa amin, kung paano kami maiiwasan ang pagiging
pagkakaroon ng complacency sa aming spiritual na buhay. Yung pagiging kontento na kung ano meron kami sa mga panahong ito. Lord, nawa ay patuloy namin na naasain pa sa aming mga puso at buhay kung paano namin ninanais na araw-araw ay makilala ka ng mas malalim pa sa aming pagkakilala sa inyo, O Diyos. Ganon din do sa aming mga ginagawa sa inyo. Kaya maraming salamat po, Ama, sa inyong paalala sa amin muli sa araw na ito, sa tanghali po ito. Hallelujah. Salamat po. Thank you for your Holy Spirit for ministering to each everyone na siyang nagpaunawa, nagpabigay sa amin, nagpabatid muli sa amin kung ano yung mga dapat pa namin gawin, kung ano yung mga dapat pa namin unahin na priorities sa buhay namin. Tunay nga, O Diyos, you have reminded us that our citizenship is in heaven. Hallelujah. Kaya naman, Panginoon, maraming salamat po at hayaan mo na patuloy na yung mga activities namin, ang kaabalahan namin ay yung tunay nga ng mga makalangit ang implications sa buhay po namin. Hallelujah. Salamat po sa umaga pong ito at muli nga po, O Diyos, ay binibigay namin sa inyo yung aming mga labis na pasasalamat, yung papuri at pagluwalhati, pagdakila sa inyong pangalan, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Okay po, tayo po ay dadapo ko sa ating breaking of the bread. Yung po sa mga kapatid online, kung meron po kayong juice at tinapay, you can go with us. So kung wala naman po ay okay lang. So kung meron lang po kayo, you can prepare now and we will go for our breaking of the bread. Atin pong alalahanin ng ginawa ng Panginoon at ng Apostoles ang huling hapunan at tayo po sama-sama yung mga naririto at maging ang mga kapatid na nakikibahagi sa gawain ito sa oras na ito at alalahanin po natin ang huling hapunan at bago po tayo magsimula, ayan po natin tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mensahe na aming narinig na galing sa inyo, na ginamit nyo ang aming kapatid, ang aming pastor, na siya po ay patuloy mong gamitin at pagpalain, Panginoon. Amen. Maraming salamat din po, Panginoon, sa gagamitin po namin na katas ng ubas na sumisimbolo ng inyong dugo at maging ang tinapay po, Panginoon, na sumisimbolo ng inyong katawan. Ang dalangin po namin at ito'y basbasan po, linisin nang ito'y maging karapat-dapat sa aming mga physical na katawan. Mang Diyos, sa umaga pong ito, sa hapon pong ito, Panginoon, ay dumalapit po kami sa inyo at nagpapakababa. Ano pong nakikita niyong karumihan sa aming mga puso o batik ng kasalanan, Panginoon? Ang dalangin po namin ay linisin po niyo kami, Panginoon, at patawarin sa lahat ng mga nagawa naming mga pagkakasala sa mga nakaraang oras, araw, upang maging karapat-dapat po kami, Panginoon, Yes, hallelujah. na makibahagi ng huling hapunan ito. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Kinikling po namin ang inyong papatawaran at paglilinis. Yes. Kaya po ang lahat ng pasalamat, papuri ay tanging sa inyo lamang. Jesus name we pray. Amen. Amen. Natin pong ipamahagi ang Tinapay ng buhay.
inumin mo, mapisa. Yan ang dugong lumanan upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Ayon sa unang Korinto, chapter 11, verse 23 to 26, ang sabi po sa 23, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo noong gabing si pagkanulo. Ang Panginoong Sos ay dumampot ng tinapay. Taas po natin ang ating mga tinapay. Sa 24, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na nihandog para sa inyo, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Kainin po natin ang tinapay. At sa 25, matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa. Itas po natin ang ating mga kopa. At sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na ipinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po nating inumin. Sa 26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoong hanggang sa kanyang muling pagparito. Purihin po tayo. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigyan po ninyo kami ng karapatan na makasama po Panginoon sa huling hapunan ito. Ikaw lamang ang dapat namin purihin, sambahin at hintayin sa muling pagbabalik nyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, Dadako po tayo mga kapatid sa ating pong giving. So, bilang mga anak ng Diyos, alam na natin at naunawaan na natin yung offering, pagbibigay, yung ating mga ikapo, yung ating mga tithes. So, gaya po ng sinasabi ng salita ng Diyos sa Luke 6:38, give and it shall be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, be put into your bosom. For with the same measure you use, it will be measured back to you. So, malinaw po ang salita ng Diyos na tayo po ay laging tinatagubilin, magbigay, at bibigyan din tayo ng Diyos. Amen. So, bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay tutupad sa Kanya po mga salita. Amen. So, panalangin po natin yung ating pong mga kalooban at handog. Salamat po Amang Diyos sa umaga pong ito na muli kami po ay nakapagsamba, nakapagpuri sa inyo at ganoon din sa pamamagitan ng aming mga handog na kumpleto po yung aming pagsamba sa inyo. Pagpalain mo Ama mga kaloob at handog na ito. Tuloy nga po ito ay basbasan mo upang maging kagamit-gamit lang para sa ikalalaganap at ikalalago ng inyong kaharian dito po sa mundo. Pagpalain mo Ama yung mga kapatid namin na humahawak nito, continue to give her the wisdom and knowledge of God upang ingatan at ganoon din upang hayaan na ito ay maging kagamit-gamit lang para po dito sa inyong bahay parambahan. Maraming salamat po Ama, and also we pray for our companies na ginagamit mo upang daluyan ang aming pagpapala. Lord, dalangin ko o Diyos na pagpalain nyo nga po yung mga kumpanya
na pinagtatrabahuhan ng inyong mga anak. Lord, all your brethren, your children here on Shekinah 1, O God. Lord, even yung mga kapatid na nanonood online, yung mga pinagtatrabahuhan nila, even yung mga manonood pa lang, O God. Lord, tunay nga, kahit sa panahon ito, alam namin ang mga kaganapan sa area ng negosyo, O God. Lord, ngunit alam namin na bilang mga anak mo, O Diyos, pagpapalain nyo yung mga kumpanya na aming pinagtatrabahuhan. Sa ganun, O Diyos, magpatuloy lang na maging kagamit-gamit ang mga buhay namin para po sa ikalalago na iyong kaharian. Salamat po, Ama, sa muli sa umaga po ito. In Jesus' name I pray. Amen. 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 So, praise God. Salamat po sa ating Diyos at ating po natapos na po yung ating gawain. Muli isang magandang tanghali, hapon sa inyong mga kapatid na nanonood online. Pagpalain po ang buhay ng bawat isa. At nawa nga po ay umaasa po tayo that by next week po, kung pahihintulutan po ng ating Diyos, isama po ninyo sa inyong mga prayer. Ito po ay isa sa mga desire na ng mga kapatid. Next week, tayo po ay magkakaroon na ng physical gatherings. Amen? So, include this in your prayer. Nawa ito po ay loobin ng Diyos. At yung pong mga nasa involved sa music ministry this coming weekdays ay makapag-start na po sila, makapag-prepare ng ating pong mga kakantahin para po sa darating na Friday. Amen? So purihin po ang Diyos sa ating palakpakan po natin dito po sa kaganapang ito, sa development na ito ng dito po sa church na Shekinah 1. We will pray and we will have a physical gatherings on Friday. Actually po, hindi lang po ang Shekinah 1 po ay kung tutusin na huli na tayo eh. Yung JCRS at Hosanna ay nung pang June nag-start na po sila ng physical gatherings. So almost 2 months na pala sila. So, tayo ngayon pa lang August na tayo. So, purihin po ang Diyos. At for the past 4 months ba tayo na walang virtual. Masasabi natin virtual kasi through FB Live, through online lang yung ating ginagawa na panambahan, prayer meeting, Bible study. But by next Friday, it would no longer be virtual, mga kapatid. So, sama po natin sa panalangin. Amen? So, praise God po. And, ano pa? So, yun po yung ating big announcement sa Friday na ito. And, okay po, para po sa ating, wala na tayong testimony. Let's go to our closing prayer. Tayo po ay tumayo at tayo manalangin para sa uling panalangin. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Bless your name. We glorify your name, Lord. Hallelujah. Yes, so God, once again, muli kami nagpapasalamat sa araw na ito at muli ay you give us the joy to fellowship with you, to fellowship with each other, sa aming mga kapatid, at maging sa mga nanood online who joined us in your worship sa iyong gawain sa araw na ito. Maraming salamat sa kanilang mga buhay. Likewise, dito rin sa mga anak mo nandito sa church. We thank you so much sa buhay ng bawat isa. And yes, O Lord, we thank you so much for your presence. At tunay, O Lord, na sinamahan mo kami sa iyong gawain, and your divine with you sa aming pagsimba at pagsamba sa iyo, Lord, mula sa simula hanggang sa pangwakas na panalangin na ito, Lord. Thank you so much for giving us your peace. Maraming salamat sa kapayapaan. Maraming salamat, O Lord, sa joy na aming naranasan as we heard your word sa araw na ito. Hallelujah. Nawa ang mga salita mong ito tunay, O Lord, na ipamuhay namin
ipamuhay ng bawat isa, na nakarinig sa iyong mga salita. Hallelujah. As we walk to continue our journey, O Lord, tunay, O Lord, na pinaalala mo sa amin, O God, ng iyong mga salita na magbibigay sa amin ng kaliwanagan, O Lord, tungkol, hallelujah, sa mga pangyayari sa buhay namin bilang Kristiyano, O Lord. Ingatan namin, O Lord, hallelujah, ang iyong mga salita na aming naririnig at isagawa sa aming pamumuhay araw-araw. Thank you so much once again, maging sa mga kapatid nasa online, sa mga kapatid nandito sa church, sa aming paghiwa-hiwalay sa araw na ito, ay nandoon patuloy na mapasa amin ang iyong kapayapaan, ang iyong presensya, sa ano kami dalhin ang mga panyapak namin sa mga huling oras ng araw na ito. Tunay, O Lord, na ingatan mo ang bawat isa. Hallelujah. Ang gabayan patnubayan, ilayo mo ang bawat isa sa anumang sasama, iligtas mo ang bawat isa sa kapahamakan. Hallelujah. Maging sa sakit ng COVID-19, O Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah to Lord, na kami na lang palataya, O Lord, na kamang bawat isa yung mga anak ay binalutan mo na. Hallelujah. Ng makapangyarihang dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo, at anumang tangka ng kaaway upang kami ay, hallelujah, masaktan ng COVID-19, O Lord, ay hindi mapagmangyari, O Lord. Hallelujah. Yes, O Lord, we trust in you, O God. Hallelujah. Yes, O Lord, muli maging sa mga physical na yung pagpapala na pagsasaluhan namin sa umagang ito. Thank you so much, O God, for all these provisions, O Lord God. Thank you so much. Hallelujah. Thank you so much, O Lord. At nawa, O Lord, na sa mga darating next Friday, O Lord, at tunay, O Lord, that will be lahat ng iyong mga anak ay physically will be joined together to worship you in spirit and in truth this coming Friday, O Lord. Hallelujah. This we pray in Jesus' name. Amen. 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 For our benediction. Romans chapter 8, 38 and 39, sinasabi po dito, for I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor this present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Amen. So, for our benediction, let's raise up our hand. Abundant grace and mercy of our Father God, and everlasting love of our Lord Jesus Christ, the continuous guidance and fellowship of the Holy Spirit be with us all, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 Let's continue praising our Lord Jesus Christ. Lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I seek. I put you first, that's all I need. I humble all I am all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're always, always there, every how and everywhere. You're
Your grace abounds to me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever makes no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Amen. Glory to God. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, at siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at parasa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo ay magkawala. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig,